DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Dr. Edsel Salvania, UP infectious disease expert, na hintayin na lamang ang pag-aaral bago ang pag-administer ng combo vaccines. Ayon kay Salvania, walang epekto ang delay ng second dose sa ilang brand. Base sa pag-aaral, epektibo pa rin kahit na delay ng 2 o 4 na linggo ang ikalawang dose ng bakuna. Samantala, isa sa ilalim na sa evaluation ng World Health Organization ang Sinovac at Sinopharm sa April 29 upang desisyonan kung isasama na ito sa COVAX facility at ipamamahagi sa mga bansa. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, impormasyon, Radyo 5 News Update sa 92.3 News FM. Ang Radyo 5 News Update ay inihatid sa inyo ng Dunkin', pasalubong ng bayan. Pneumonia, impeksyon sa baga na dala ng virus at bakterya. Mas madaling tamaan ng mga bata, matatanda, at may mahihinang immune system. Kapag lumala, maaaring lumipat ang mikrobyo sa dugo o sepsis at kumalat sa ibang parte ng katawan. Pag-usapan natin ang pneumonia ngayong Biyernes, April 23, sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Kasama si Dr. Edwin Bien mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Radyo 5. 92.3 News FM. Broadcasting live from TV5 Media Center. 25,000 watts ng balita, impormasyon, serbisyo, DWFM, Radyo 5, Radyo 5, 92.3 News FM. News FM. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosim ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Siksikan na ng kaalaman at talakayan. Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Good morning. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Sa lagi po nakaantabay dito sa ating programa sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. But for the meantime, ito po ang inyong lingkod, Dr. Edwin Bien, at magpapaliwanag sa inyo ng marami pang mga kaalaman tungkol sa inyong kalusugan. And of course, atin pong gagabayan tayo ng ating sponsors. And that is yung ating pong mga produkto na ipinamamahagi po natin sa ating mga kababayan who would like to join us sa ating programa. So, if you're interested mga kaibigan, tayo po ay nagpapamigay ng 5. That's right, 5. 5 po na lucky winners who will receive products from DMI. At ang matatanggap po ninyo ay ang ating produktong MX3. Ayan po, nakikita ninyo, no? Napakaganda po. Dahil ang dami-dami nang nakakatanggap nito, mayroong mga nagre-reklamo na bakit inaabot daw ng 1 buwan bago nila matanggap ito. Well, pamanhinan nyo na po, no? Isipin na lang po ninyo na door-to-door nga naman, ipaparating sa lugar po ninyo. Siyempre, it takes time. And then, hindi lang naman po kayo ang nag-iisa. Remember, almost every week ay 5 ang nananalo. So we have to collate yung pong pare-parehong lugar, at para iisang biyahe na lamang po ang ating pagpapadalhan. And of course, the reason why you are expecting so much na matanggap po ninyo ang produktong MX3 dahil, if we can show it again, ang matatanggap po ninyo ay, number 1, meron po tayong MX3 capsule. Ayan, direct, can you show the picture again? Ang ating MX3 capsule po ay binigyan na ng award in different parts of the world. Dahil ito po ay nagtataglay ng unique ingredients na alpha, beta, at gamma nutrients. Yun po ay unique dahil kung malalaman nyo lang ang ginawang studies dito sa Canada, anti-inflammatory pala. Lahat ng mga pamamaga sa ating mga katawan natutulungan niya. Therefore, pati mga kirot nababawasan. At hindi lamang yon. Marami po kasi tayong mga karamdaman na dahil sa pagbagsak ng ating resistensya, ibang immune system natin
So what happens is we are prone to many infections. Kasama na dyan yung madali tayong mahawaan ng mga sipon, ng mga ubo, ng flu, and nakunwood, wag naman sana, even COVID. So para tayo po ay makaiwas na madali tayong mahawaan ng iba, hindi sapat yung mga naririnig ninyo, mga vitamin lamang. Sapagkat ang vitamin po acts on one part of the body, ang protina acts on one part of the body, ang minerals on one part of the body, pero lahat ng ito ay nasa MX3. Plus, may unique ingredient siya. Yung alpha, yung beta, at gamma mangosteen na wala po sa ibang mga nabibili ninyo sa merkado. Anong ginagawa nitong alpha, ng beta, at gamma mangosteen? Napakarami. Bukod sa anti-inflammatory, it is a very good antioxidant. It boosts our immune system. But not only that, it prevents the development of many diseases. Kung kayo ay may mga alta-presyon, natutulungan yung inyong gamot para hindi na po hindi makontrol ang inyong blood pressure. Kung kayo ay may diabetes, tinutulungan yung inyong medication para yung inyong sugar ay hindi po up and down and up and down. At kung kayo man ay may mga tumutubong kung ano-ano, mga bukol man sa katawan, of course, sa pamamagitan ng ating naturalesa, nakokontrol po natin ang mga bukol na ito. And with the doctor's prescription, huwag niyong kalilimutan, ang reseta ng inyong doktor, isasabay po ninyo ang MX3. Dalawang klase ang capsule po natin. If you can see, meron tayong MX3 500 mg plain. Yan. Ang isang box po niyan ay nagtataglay ng 6 na po na kapsula. Naka-blister pack po yan para hindi po magagaya at mapepeke. At dahil ito ay 60 pieces per box, maaari nyo itong inumin ng twice per day para maubos within 1 month. Ang isang variant po natin, ang MX3 product, ay ang ating MX3 Plus capsule. Yung MX3 Plus capsule natin, 30 pieces laman ang laman nun. So, ang inom po nun is once per day. Yan, nakikita nyo na po. Once per day ang ating MX3 Plus capsule. Ganon din, nagtataglay din niya ng alpha, beta at gamma nutrients. Pero may dinagdag po dyan, L-carnitine at saka coenzyme Q10. Anong ginagawa ng L-carnitine? Ito ay tumutulong para sa ating metabolismo, para yung mga taong hindi na makontrol ang pagkalaki ng kanilang katawan, natutulungan po nito. Ano naman ang benepisyo ng coenzyme Q10? Ito po ay tumutulong din para sa pampalakas ng ating puso, ng ating mga kalamnan. So nakita nyo na, kaya nga tinawag na plus dahil may dagdag siyang benepisyo. Subalit, ang kanyang milligrams is about 450 milligrams, so a little bit 50 milligram less than our MXC plain 500 milligrams. Okay? At syempre, ang paborito po ninyo, ang ating MXC coffee. Yung coffee po natin, non-acidic. Yun ang maganda ron eh. Hindi nagpapataas ng blood pressure. Ang ganda ron. Kasi wala siyang caffeine o negligible ang caffeine niya. Hindi siya nagpapataas ng inyong sugar kasi sugar-free siya. Kita niyo na. Pero ang amoy po niya, ang aroma niya ay amoy na amoy ang pinakamamahaling kape na paborito po ninyo. Bakit maganda ang MXC Coffee Mix compared sa inyong mamahaling kape? Una, mas mura. Pangalawa, nagbibigay ka ng sustansya sa katawan. Nagbibigay ka ng alpha, beta, at gamma nutrients. So, nagkakape ka na, ang bango-bango na, nabibigay na yung hinahanap mo, nagbibigay sustansya ka pa sa katawan mo. Hindi ka gaya ng iba dyan, tamis lang, lasang kape lang, pero yung sustansya, kulang. Di ba? And my favorite, yung pong ating MX3 na tsaa o MX15. Kaya paborito ko po ito dahil very simple eh. Ang isang tibag nito, pwedeng ilagay, magdamag sa gabi sa isang pitsil ng mainit na tubig. Nilalagay ko po siya sa thermos. May 1 liter hot water. And then when I wake up in the morning, kulay brown na yung tubig niya, golden brown. At yun ang aking ginagawang mainit sa umaga. At syempre, may matitira doon dahil halimbawa, ang ininom ko ay 1 o 2 tasa. The rest, ilalagay ko po siya sa aking lalagyan at baon-baon ko po siya sa aking opisina. Anong ginagawa naman ng ating MX3 tsaa? Naglilinis at nag-cleansing ng ating mga organs. Okay? So ngayon po, ang pag-uusapan natin mga kaibigan at mga kapatid ay tungkol sa pagpapatuloy na pinag-usapan namin ni Ms. Cheryl Cosim.
paumanhin kung wala po siya ngayon, may inaasikaso lang. But don't worry, she's perfectly okay now. She's perfectly fine. Okay na po siya at healthy na siya. Kung natatandaan nyo, pa-pray-pray pa siya last time. Meron lang po ginaasikaso ang ating paborito pong kasama, si Michelle Cosim. Pero magpapatunay natin yung napag-asapan natin last time. Marami sa inyo nilalagnat. Hindi naman marami, pero mayroon. Kinakabahan na kayo. Nag-aamoy kayo ng pabango. May pang-amoy pa ba ako? Nagkakakain kayo. May panlasa pa ba ako? Kung meron, medyo safe, hindi ba? Kaya lang yung iba sa inyo, nagkakaroon na ng sipon. And later on, magkakaroon ng ubo. Doon ngayon magpapasok ang takot. Kung naalala niyo before, nagkaroon tayo ng episode na sinabi kong may science of fear. At ang fear na ito, hindi natin dapat hayaan na manalo sa atin dahil babagsak ang ating naturalesa, ang ating resistensya, at mas lalo tayong lalala. Besides, being afraid does not help a lot. Naikwento ni Michelle Cosim, at nagdala ako rito, sa takot po niya, nung siya ay sinabihan siya ay positive. Ang daming positive ang nakakatakot. Ano? Eh kung dalaga ka at sinabihan ka positive, pregnancy test, katakot. Pero kung hindi naman, sinabihan ka swab test positive, lang na rin natatakot. So, sa takot ng ating pong kasama, si Michelle Cosim, nakikita niyo ba ito? May ganito po rin ako eh. Ito po ay measurement ng oxygen and pulse rate sa inyong katawan. Yung oxygen blood flow into your blood. So, kung titingnan po ninyo, iti-turn on lamang yan, ilalagay ang daliri dito, at titingnan yung reading. 93, 94% and above. So, nakita ko yung akin. Uy, bumababa. 98. Okay pa rin. At least, 99, siyempre maganda. At 98, okay. 97, baka mamaya may ubo-ubo ka na. Ayan, nag-99. Hay, salamat. Pero kapag 93, 94, aba, medyo delikado na yan. Ibig sabihin, yung baga nyo ay hindi na nagsusupply ng sapat po na oxygen sa inyong sirkulasyon. So, ang sabi nga ni Michelle Cosim, kulang na lang. Maghapon niyang bit-bit ito sa kanyang katawan dahil gusto niyang ma-monitor ang oxygen level niya. Sa akin po, if you can... Ay, boy, ang bilis, 94. Ba, parang kinakabahan tayo. Oh, bumaba. Naging 80. Ayan, okay. Ang normal na pulse rate ko kasi mga kaibigan ay 80 to 100. But syempre, we'd like to have it at below 90. Para ang puso mo, relax like siya. Kuha po ninyo. So, ano ang ating pag-uusapan ngayon? Pag-uusapan natin ang mga komplikasyon sa baga. At ano ang komplikasyon na ito na maaaring nagiging dahilan para ang isang tao may infection sa baga, whether it is tuberculosis, whether it is COVID, or whether it is the simple flu, ay mauwi sa matinding pneumonia. So mamaya po, huwag kayong mawawala. Usapan natin, puro tungkol sa pneumonia. Marami ang klase ng pneumonia. Ano nangyayari sa pneumonia before we take a break? Alam nyo, normally some doctors will diagnose pneumonia based upon the x-ray. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo yung x-ray. Paano binabasa ng doktor ang x-ray? Sayang. Kung nakapagdala lang sana ako rito ng x-ray plate, ma-i-demo ko sana sa inyo. Di ba? Next time. Pero simple lang, mamaya papaliwanag ko sa inyo. Pero based upon the history lamang. History. Titingnan lang ng doktor, tatanungin ka, fever, cough, dyspnea, FCD. Fever, cough, dyspnea. Ano yung dyspnea? Difficulty breathing. Ikaw ba ay nilalagnat? Ikaw ba ay may ubo na matagal na? At ikaw ba ay nahihirapan huminga? Kung itong tatlong to ay mayroon ka, there is a very big possibility that you are developing pneumonia. Interesting, no? Huwag po kayong aalis dyan, mga kapatid. We will be right back. Magpo-pause lang po tayo for a few reminders. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week.
Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Ang Perfect Morning with Cheryl Cossi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara! 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 Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Sa buong araw kung ano-anong nahahawakan ng ating mga kamay. Mga bagay na hindi natin sigurado ang kalinisan at hindi maiwasang ilapit yan sa ating bibig, ilong o mata. Ang ending, ang dumikit sa kamay na dumi at germs, posibleng magdulot sa atin ng sakit. Delikado yan, lalo ngayong kumakalat ang coronavirus disease. Kaya para makaiwas, bukod sa paghuhugas, ugaliing magpahid din ng rubbing alcohol. Para ang sakit na dala ng germs at virus, siguradong hindi sa atin kakapit. Ang paalala pong ito ay mula sa Family Rubbing Alcohol. Mabagsik sa mikrobyo, subok na disinfectant. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Ang lalaki, hinahangaan kapag tapat kong magmahal, buong loob, matibay manindigan. Ang lalaki, madiskarte, matigas magdesisyon, kaibigan na maasahan. At sa oras ng lambingan at pagmamahalan, kakampi niya ang Eagle Food Supplement for Men. Kakampi ng mga lalaking hinahangaan. May effing medium ginseng makapure sa palmetto at ginkgo biloba. Eagle Food Supplement for Men. Imo kakampi ng mga lalaking hinahangaan. Mahalagang paalala, ang Igo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Marte Aurelio Trampe, negosyante from Puerto Princesa City. Sa pang-araw-araw na transaksyon, di may iwasang manghina ang aking katawan. Kaya hindi ko sinasagad ang katawan ko. I find time to rest and kumakain ako ng tama. Hilig ko rin ang basketball at biking. Dagdag pa ang MX3 capsule. The more I enjoy life to the fullest. Maraming salamat sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara! 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 Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Nasa gitgitan ka ba at naipit sa bulbul na traffic? Dapat kalmado ka lang. Lalo na't kasama mo sa kotseng iyong sinasakyan ang Pagoda Air Freshener. Mabibili ang Pagoda Air Freshener in strawberry, orange at lime scent. Gawing kaaya-aya ang iyong paligid. Katulungin mo ang Pagoda Air Freshener. Gamitin din ang Pagoda Air Freshener sa banyo, kwarto, aparador at opisina. Kaya mga pare at mare, mga kaibigan, relax ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Pagoda Air Freshener. Lovely Look Hairspray. May swabbing amoy ng French perfume. Ang Lovely Look Hairspray ay walang pinipiling klima at panahon. Magagamit sa lahat ng okasyon. With Lovely Look Hairspray, ayusin ang buhok mo sa formang gusto mo. Istilong buhok ganda. Mag-Lovely Look Hairspray ka na. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary.
Ayan mga kaibigan, nagbabalik po tayo at may narinig ba kayong parang sabog na mga sound? Pasensya na po, no? Siguro mga technical difficulties lamang dito po sa ating studio. Ang pinag-uusapan po natin, kamukha ng naipangako ko kanina, ay kung paano po ninyo malalaman ang tungkol sa pneumonia. Nabanggit ko nga po na ang pneumonia kasi ang siyang kinakatakutan ng mga doktor. But of course, there are ways to treat pneumonia. Kaya lang may mga pagkakataon kasi na hindi na nag-eepekto kagad ang gamot at nangangailangang tubuhan or intubate ang pasyente. At narinig nyo naman, ang daming mga pasyente ang natutubuhan sa ngayon. And we are asking the questions. May komplikasyon ba ang pagtutubo? Ito ba ay guaranteed 100% safe? At ito ba ay talagang makakapagpasalba sa taong may problema sa baga? Okay. Unahin natin yung tinatawag na community-acquired pneumonia. Kasi maraming klaseng pneumonia. Number one is community-acquired pneumonia. Ayan, napakagandang picture kung nakikita po ninyo. Bihira naman ito. Bihira naman yung mga nagtatampisaw sa ganitong mga burak na halos. Siguro nag-swimming ito sa lumang Pasig River. Pero it only shows na minsan hindi natin alam na ang mga tubig na ating napapaliguan, minsan ang tubig nating naiinom, o yung nalalanghap natin sa ating kapaligiran can bring in certain microbes o mga mikrobyo na malalanghap natin at papasok po dito sa ating lalamunan at makakaapekto sa ating baga. Unang-una na dyan, sikat na sikat. Siyempre, SARS-CoV or COVID. Pag ikaw ay napatapat within less than a meter ng taong may COVID at naibugan niya sa iyo yung virus na yon at nakikita niyo naman po no, sa mga social media, ang virus na ito ay lumalakad no, kasama po ng droplets in the air, masisinggot niyo yun. Titira yun dito sa ating lalamunan, sa ating nasopharynx at bababa sa ating baga. But not only SARS-CoV, not only COVID, marami pa pong iba na mga uri ng viruses na pag pumasok sa atin will cause pneumonia. Pero may mas matindi po sa virus, yung tinatawag kong fungus. Yung fungus, alam niyo po ba yung inyong sliced bread? Minsan guilty ako niyan, pero nung bata pa. Ngayon hindi na. Siyempre nagtitipid. Halimbawa, nakabili ko ng hopya. May paborito kaming hopya nung high school eh. Yung hopyang hapon, kung tawagin. Alam niyo po ba yung hopyang hapon? Yan ang merienda namin eh, no? Pag makita mo yung hopyang hapon, minsan may puti-puti sa ibabaw, tapos minsan dun sa ibabaw na yon may berde-berde. Pinipitik-pitik lang mo na yan. Pinapagpag. Kamukha nung nakikita nyo yung berde-berde doon sa mani na nilaga, hindi ba? Pinipitik-pitik nyo. O sa tinapay na medyo nabasa, naiwan nyo po doon sa pinggan. And then, nung binalikan nyo, may tumubo ng berde-berde. Fungus yon. And that is bad for our body. And one of the fungus that fungi that is very bad for us, yung tinatawag na candida. At ito ay papasok sa ating baga. Minsan nagkukos pa yan sa bibig po natin ng mga singaw-singaw. So yung maraming singaw sa inyo, that could either be a virus or a fungus. At kapag pumasok po dito sa ating lalamunan, ayan, sisira na po ng ating baga. That's number 2. May number 3. Yung number 3 po, yung tinatawag natin na bakterya. Ayan, maraming klase ng bakterya na maaari nating makuha mula sa kapaligiran. Direct, pwede ba nating ipakita yung picture ng ibon na ipinadala ko? Ayan, nandyan yan eh. Ang tawag dyan sa problemang yan ay, tamo nakasilip yung ibon. Merong word sa ilalim ng paa ng ibon na yon, ang tawag doon, psittacosis. Psittacosis, isang uri po ng bakterya na maaaring makuha natin sa pakpak o balahibo ng ating mga alagang hayop. And one of the most notorious, yung nag-aalaga ng kalapate, ng lovebirds, at kung ano-anong ibon ang inyong inaalagaan. Pwede po yan ma-inhale natin sa ating paligid dahil yung lumilipad-lipad na mga danders that they call it, papasok sa baga natin and will cause pneumonia. Okay? Matindi yan, ha? Next, kanina binanggit ko ay community-acquired. O sige, direct, pakipapasok nga. Ito, ha? Matindi to.
hospital-acquired pneumonia. Sige po, pasok yan direct ang picture na yan. Ayan, hindi ko maintindihan. At sa mga nakikinig po sa atin o nanonood sa atin, magbibigay ako ng babala. Hindi babala, paumanhin. Magbibigay ako ng paalala. Alam niyo po bang sa loob ng hospital, bagamat ito ay sinasanitize, may mga mikrobyong nagliliparan po dyan. Kasi remember, that hospital is air-conditioned. At kung air-conditioned po yan, although may filter, yung pong hangin na yan ay nalilinis pero recirculating po yan. Para bang lumalanghap ka ng hangin sa loob ng eroplano. Na-imagine nyo yun? O syempre may filter yon. Syempre nililinis yon. Pero paano kung ikaw ay nakaupo sa last row at mayroong bumuga ng plema doon sa first row? Eh kahit sabihin mong pinifilter yan, ay lilipad-lipad po yan sa hangin at pwedeng masingot ninyo. So, paalala, kung may anak kayo at hindi nyo naman ipapacheck up sa hospital, huwag nyo na pong dadalahin ang bata sa ospital para dumalaw sa gusto po ninyong dalawin. Remember, bata yan. Mas mahina ang resistensya niyan. Kahit gustong-gusto siyang makita, hingi na lang po kayo ng paumanhin. Video na lang ang ipakita nyo doon sa naka-confine o naka-admit sa ospital. Yung bata, iwasan po ninyong gawing pasyalan ang hospital. And then even though hindi ko naman sinisisi o binibigyan ng puna ang mga hospitals, even though ang mga hospitals ngayon naglagay na sila ng mga fast food areas, doon mismo sa lobbies nila, di ba? May mga nagtitinda na rin ng kung ano-anong pagkain, kakanin, mga tusok-tusok. Minsan may kanin pa, may ulam, may mga sandwiches. But a hospital is not a very good place for dining in. Yan. Kasi pwede po tayong makapulot dyan ng mikrobyo na maaaring resistant na. Sa tagal ba naman ng daming pasyenteng andyan na umiinom ng antibiotiko? Nag-mutate ang mga bakterya na yan. At baka ang mapulot ninyo, hindi nyo alam, may nadampian po kayo, nahawakan ninyo yung counter, naipahid nyo sa mukha nyo. Could be an antibiotic-resistant bacteria. Yan. Ang isang notorious dyan, Staphylococcus. Yung po bang nagkukos ng mga acne-acne? Yan. Yung po bang nagkukos ng mga sugat sa balat na ang hirap gumaling? May tinatawag tayong Staphylococcus aureus. Mayroon pong isang variant nila na kung tawagin ay methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Shortcut ko na lang, MRSA. Resistant siya sa antibiotiko. At kapag magbigay na po kami ng antibiotic sa pasyente, 3 klase, 4 na klase, ang bawat iniksyon ay umaabot ng halos 1,000. Kaya ang isang araw ng pasyente pwedeng umabot ng 10,000 dahil lang sa mahal ng antibiotiko. Kasi nga, yung mikrobyo resistant na to many antibiotics. That can happen in even the most modern hospital. So, ang hospital ay para sa may sakit, hindi po para pasyalan. Okay? Yun lang. Hindi ko naman minamasama dahil okay naman talagang kayo ay magpa-hospital kung kinakailangan. But kung wala rin naman purpose doon, layo-layo na lamang. Okay. And, yung number 3, medyo matindi to. Yung pong tinatawag nating ventilator-acquired pneumonia. Alam niyo po yung ventilator. Yan po yung nilalagay para tayo ay makahinga through the process called intubation. Hindi ka na makahinga. Tutubuhan ka na, ikakabit po yun sa machine. Itong machine na to ay hindi naman napakarami o unlimited supply ang ospital. Pwede nga ang ospital ay may 10, may 20, depende sa kakayanan ng ospital. Kung tertiary siya, baka marami. Kung secondary o primary hospital, baka ilan lamang. Pero kung ang daming pasyente, can you imagine, after gamitin ang isa, lilinisin yung machine, ipapagamit sa iba. Okay, ando na ako. Sinasanitize yan, dinidisinfect yan. Pero ang mga mikrobyo kasi invisible to the naked eye. Hindi naman nakikita yan sa pagpahid-pahid o pag-spray-spray lang. So maaaring doon mismo sa machine natin ay may mapulot tayong pneumonia. Ang matindi dyan,
isang very resistant strain of pneumonia na kung tawagin ay Pseudomonas aeruginosa. Anong ibig sabihin ng Pseudomonas aeruginosa? Yan yung mikrobyo na napakahirap talagang gamutin ng antibiotiko. Gets nyo? Na sometimes, even the best antibiotics, the one that costs 20 or 30,000 per injection, is not effective anymore. At iniiwasan po ng mga ospital yan, ng mga doktor yan, ang Pseudomonas infection. Napakadaling malaman kung may Pseudomonas infection ang isang sugat ng pasyente. Nakakita na po ba kayo ng diabetiko na ang paa niya nagnanana dahil may gangrene? Nakikita niyo po ba may mga kulay berde-berde na at kulay dilaw pa? Minsan pag naamoy ninyo, para po siyang bulok na saging na akala mo may namatay na daga. Sama ng amoy ano? Kapag kinulture yan, ang laki ng tsansa may Pseudomonas aeruginosa. So, what am I trying to say here? In other countries, yung mga nagkakaroon po ng COVID, as much as possible, iniiwasan na sila ay maikabit sa ventilator o ventilation o intubation. Kung maaari, high oxygen lang and nasal cannula. Dahil hindi sila nagtitiwala, kundi iniiwasan po nila ang ventilator-acquired pneumonia. Magbabalik po tayo. I hope it becomes interesting sa inyo. Huwag po kayong aalis dyan. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Ang Perfect Morning with Cheryl Cossi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Just in. Tumaas na po. Panginoon, katapusan na po ba ito? Mahabaging Panginoon, kaawaan mo po kami. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay nagpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. 2 Chronicles 7:14. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Tara! 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 Race tayo! Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Nasa gitgitan ka ba at naipit sa bulbul na traffic? Dapat kalmado ka lang. Lalo na't kasama mo sa kotseng iyong sinasakyan ang Pagoda Air Freshener. Mabibili ang Pagoda Air Freshener in strawberry, orange at lime scent. Gawing kaaya-aya ang iyong paligid. Katulungin mo ang Pagoda Air Freshener. Gamitin din ang Pagoda Air Freshener sa banyo, kwarto, aparador at opisina. Kaya mga pare at mare, mga kaibigan, relax ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Pagoda Air Freshener. Lovely Look Hairspray. May swabbing amoy ng French perfume. Ang Lovely Look Hairspray ay walang pinipiling klima at panahon. Magagamit sa lahat ng okasyon. With Lovely Look Hairspray, ayusin ang buhok mo sa pormang gusto mo. Istilong buhok ganda. Mag-Lovely Look Hairspray ka na. Payo ng ama. Anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Proverbs 4:20-23. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Tara! 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 Tara!
Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol. Kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng Family Alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang lalaki, hinahangaan kapag tapat kong magmahal, buong loob, matibay manindigan. Ang lalaki, madiskarte, matigas magdesisyon, kaibigan na maasahan. At sa oras ng lambingan at pagmamahalan, kakampi niya ang Eagle Food Supplement for Men. Kakampi na mga lalaking hinahangaan. May Epping Medium Ginseng Macapure sa Palmetto at Ginkgo Biloba. Eagle Food Supplement for Men. Imo kakampi na mga lalaking hinahangaan. Mahalagang paalala, ang Igo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ayan. Okay. Nagbabalik po tayo at dinaragsana tayo ng katanungan. Sa sobrang dami ng tanong po nung ipinadala sa akin ni Miss Nia ang katanungan, akala mo nagbasa ka ng ng nobela, walang space per sender, tuloy-tuloy siya at ang haba-haba na. 2-3 pahina na. Well, anyway, bago po natin sagutin ang inyong mga katanungan, I promise to you that I will teach you how to look at an X-ray. Okay. Ang X-ray is square. Mas gusto ko yung X-ray noong araw, talagang yung parang plastic X-ray plate na kulay asul, di ba? Ngayon, ang ginagamit na lang nila parang cardboard. Mahirap makakita ng cardboard. Honestly, mas cheaper kasi yon. Pero kasi, kaya kulay asul na parang plastic ang gusto ng mga doktor, kasi dinidikit po namin yan sa isang may ilaw na plastic sa likod kung nakakita na kayo. There is a term for that. I forgot the term. Pero sa likod may fluorescent. Tapos ilalagay mo ngayon yung X-ray plate. Dahil maliwanag sa likod, maliwanag mong makikita yung X-ray. Eh kung ang binigay sa inyo papel lang na black and white, eh di silip-silip yung doktor, hirap na hirap po siyang makakita. Kasi remember, ang X-ray is an indirect picture of the person. Okay? Ngayon, ano nakikita ng doktor doon? Normally, anything that is solid will come out white, puti. Kaya makita nyo sa X-ray plate ninyo, sa gitna may kulay puti, puso yon. Tapos may makikita kayong mga ganyan, ribs yun. Yan. So alam nyo na magbasa, di ba? Ribs and the heart, which is in the middle, should be white. Ngayon, yung gilid po niyan dapat parang grayish black. Kasi hangin ang laman ng baga natin. So grayish black. Now, sometimes makikita nyo, yung baga hindi pantay, yung pagkakulay niya, yung isa mas mataas kaysa dun sa isa. Gets nyo? Tapos dito sa ilalim ng mas mataas, mayroong parang puting-puti na nakalinya. Malamang tubig yun. Ayan. So alam nyo na, nag-ipon ng tubig yung baga, which we call plural effusion o pluricy. Yan, plural effusion. Tubig sa baga. So, kung ito yung baga, dapat pareho sila ng kulay reddish gray or grayish black, umaangat yung isa, nagkakatubig na yung baga, at mamalasin, totally mawawala na, isa na lang ang baga. Ano nangyari? Pumutok yung baga. Nag-collapse. Pag-collapse niya, ang tawag namin doon, atelectasis.
Nagko-collapse ang baga dahil punong-puno na siya ng tubig. Hindi na makapasok ang hangin sa kanya. So isa na lang ang baga mo. Yan, pwedeng mangyari yan. In pneumonia. In some cases, dalawa man yung baga mo, pero tuldok-tuldok siya ng puti. Kung ano-ano. Minsan yung tuldok-tuldok na yon, mga pinagbahayan ng mikrobyo, gaya ng tuberculosis and other microbes pa. So ganun magbasa ng x-ray ang isang doktor para malaman niya. Ngayon, kapag nakita niya yung baga, clear na clear. Hindi sa wala ng baga. Clear means wala siyang makitang mga kulay-kulay. Parang yung kulay niya pantay na pantay. Maliban doon sa puso sa gitna at yung mga ribs na nasa gilid niya. Then that is a healthy lung. Okay? Nagets nyo na, ha? O, yan. So that is pneumonia. Ngayon, magbabasa tayo ng napakaraming mga texters po natin at iisa-isahin na natin. Okay. 1. Si Bev Peradilla. Good day, Dr. Ed. Tanong ko lang po, halimbawang noong bata pa ay naging mahina ang iyong baga. Posible po kaya na ito'y madala hanggang sa pagtanda? Maraming salamat po. Sabi ni Bev, the answer is yes. Yes. Ang tawag natin mahinang baga, sa iba ang tawag primary complex, sa iba ang tawag may TB yung baga. Pero marami pang iba, nagkakabronco, pneumonia rin ang bata. Yes, pwedeng dalahin yon hanggang high school. Lalo na kung naninigarilyo siya nung high school. Yes, pwedeng dalhin yon hanggang sa pagtanda niya. Pwedeng magkaroon ng scar ang baga. Pwedeng magkaroon ng baga ng mikrobyo na hindi totally mamamatay, matutulog lang sila, tapos gigisingin mo uli sila pag nagbisyo ka na. At sila ngayon ay magpaparami at magiging dahilan ng matinding problema. Sabi ni Gracie Gie. Pangalan mo ba talaga yan? Gracie, Gracie Gie. Totoo po ba na kapag nagkaroon ka na ng pneumonia, pwedeng bumalik uli? The answer is yes. Sabi ni Marian Ringel Chu. Good day, Doc. Paano po ba palakasin ang mga baga natin? Yes. The best sa baga, exercise. The best exercise is in an open air. The best open air sa forest. Kasi yung forest, o bukid man lang, ang naglalabas ang halaman. Kita niyo ba ito? Naglalabas ito ng alikabok. Kasi fake po ito. Pero ang tunay nito, naglalabas ng oxygen. At yung nilalabas ninyo, carbon dioxide, ang siya namang sinisinghot ng halaman. So, kung may pagkakataon, humawak ka sa puno o yumakap ka sa puno. Sabihin mo, thank you sa oxygen. Yan. Totoo yan. Ngayon, kung wala yung gubat, sa dagat. Okay, sabi ni Marian Ringel Chu. Aba, ang dami nila, ha? Hindi, iba naman to. Eva Mendoza Lista. Morning po, Dr. Bien. Yung taong may pneumonia, hinihimatay din po. Yung isa po namin katrabaho po, di nawawala ng ubo. Tapos nilalagnat. Tapos paminsan-minsan, hinihimatay po siya. Salamat po. Yes, pwede mangyari yon. Kasi kung wala ka na nga namang umaakit na oxygen sa iyong utak, dahil ang baga mo, sumisinghap-singhap ka na, kasi wala nang pumapasok na oxygen, pwede kang mahimatay. Yes, pwedeng mangyari yon. So, hindi dapat pinababayaan yon, ha? Dapat ito ay dalahin nyo sa klinika ng kumpanya at yung kumpanya naman i-refer sa ospital kung kinakailangan. Huwag po ninyong pagkukumpulan at pagchichismisan dahil kailangan niya yung open space for air. Okay. Ang sabi naman ni, hirap na hirap ako sa mga pangalan po ninyo, no? Enelar, Aliv. Pinaligtad mo, papalagay ko to, Arlene ito Villa. Good morning po, Doc Bien. Itatanong ko lang po, sana, sabi rin ni Mariel Medrano, sabay na sila, bakit po yung sa coworker ko kapag inubo po siya, minsan inaabot ng 1 buwan? Hindi po ba mahuhulog sa tuberculosis yon? Thanks po, stay safe po, and God bless. Kapag matagal na ang ubo, dapat pinapakita na sa doktor dahil baka kailangan ng tamang antibiotiko. And one of the longest chronic reasons for coughing is yes, tuberculosis. And yes, nakakahawa ito. And yes, dapat natin siyang i-isolate.
no? Paumanhin dun sa may tuberculosis. But it's a reality. Sabi ni Nia, magbe-break kami in a few minutes. Isa na lamang, can asthma turn to pneumonia or vice versa? Yes, asthma can result in pneumonia. Ira Maria, ang pneumonia po ba ay nag-iiwan ng peklat sa baga? Mawawala din po ba ang peklat sa katagalan? Saka meron po bang bakuna sa pneumonia kagaya ng tulad para sa COVID? Hintayin natin yung break natin, ha? Huwag kayong aalis dyan. Sasagutin ko pag babalik natin. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Ang Perfect Morning with Cheryl Cossi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Tara! 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 Race tayo! Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Nasa gitgitan ka ba at naipit sa bulbul na traffic? Dapat kalmado ka lang. Lalo na't kasama mo sa kotseng iyong sinasakyan ang Pagoda Air Freshener. Mabibili ang Pagoda Air Freshener in strawberry, orange at lime scent. Gawing kaaya-aya ang iyong paligid. Katulungin mo ang Pagoda Air Freshener. Gamitin din ang Pagoda Air Freshener sa banyo, kwarto, aparador at opisina. Kaya mga pare at mare, mga kaibigan, relax ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Pagoda Air Freshener. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol. Kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng Family Alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga millennials at young at heart, bagay na bagay sa inyo ang MX3 Plus. May CoQ10 at may L-carnitine. Sabayan pa ng workout at healthy diet. Kayang ma-achieve ang good health. Mag-MX3 Plus araw-araw para MXtraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara! 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 Race tayo! Ang show na sasagot sa mga tanong ng business at consumer. May katanungan? Sagot ka namin. Mga bagong ganap sa trabaho, negosyo at consumer. Mga kwentong DTI mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Abangan tuwing Biyernes alas 6:30 ng gabi sa DTI Philippines YouTube channel. Patuloy sa pagdami ang tinatamaan ng coronavirus disease o COVID-19. Payo ng health experts, magpalakas ng kalusugan at panatiling malinis ang katawan. Ngayong kapos sa face mask, mainam na raw na ugaliing gumamit ng alkohol kada may nahawakang hindi sigurado ang kalinisan. Malaking tulong na yan bilang panlaban sa kumakapit na germs at virus na nagpapakalat ng mga sakit. Ang paalala pong ito ay mula sa Family Rubbing Alcohol. Mabagsik sa mikrobyo, subok na disinfectant. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa.
Ang lalaki, hinahangaan kapag tapat kong magmahal, buong loob, matibay manindigan. Ang lalaki, madiskarte, matigas magdesisyon, kaibigan na maasahan. At sa oras ng lambingan at pagmamahalan, kakampi niya ang Eagle Food Supplement for Men. Kakampi ng mga lalaking hinahangaan. May Epping Medium Ginseng Macacure sa Palmetto at Ginkgo Biloba. Eagle Food Supplement for Men. Ibong kakampi ng mga lalaking hinahangaan. Mahalagang paalala, ang Igo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Okay, nagbabalik tayo. Nagbitin ang mga nagtatanong. Ang dami. So, bibilisan ko na po, ha? Sabi ni Ira Maria, ang pneumonia po ba ay nag-iwan ng peklat sa baga? Yes, it can and pwede rin hindi. Oo sa iba, o hindi sa iba. No, malas natin kung sa'yo nag-iwan siya. Mawawala din ba ang peklat na to sa katagalan? Again, the answer is oo in others, hindi in others. So, depende sa iyong katawan. Meron po bang bakuna sa pneumonia? Hindi sa lahat ng pneumonia. May bakuna para sa viral pneumonia. Pero yung mga pneumonia na nabanggit ko kanina, hospital-acquired pneumonia, community-acquired pneumonia, or yung ventilator-acquired pneumonia, o galing dun sa mga alagang ibon, minsan walang bakuna doon. Ayan. Sabi ni Roven Santos, Doc, nakakatulong po ba ang anti-pneumonia vaccine sa viral pneumonia? Pero sa ibang uri ng pneumonia, gaya ng tuberculosis, hindi siya nakakatulong. Pero may bakuna na rin naman sa tuberculosis, yung BCG vaccine. So maganda na rin, check with your doctor kung ano ang magandang bakuna para sa iyo. Ayan. Alright. Sabi naman, bakit daw kahit bata pa lang nagkaka-pneumonia na? Kahit sino, kahit kakapanganak pa nga lang eh. Kasi remember, yung baga ng tao ay pwedeng pasukan ng kung ano-ano. Eto, napakaganda. May picture akong pinadala kay Miss Nia. Pwede bang ipakita natin yung Cheryl pneumonia? Yung Cheryl. Nakita ko kasi picture at message ng aking napakagandang partner na si Miss Cheryl. Yung aspiration pneumonia. Ang mata ko, on one side, gano'n yung SF. Ayan, ang pinakamasamang gagawin ninyo sa bata. Padedeen ng totally nakahiga. Pati yung adult, ewan ko ba naman, bakit iinom ka nang ikaw ay nakahiga? Ang tawag dyan, aspiration pneumonia. Naalala niyo ba? Okay, out na po yan. Naalala niyo ba yung mga painting noong araw, nung Renaissance period? Nakahilata sila ng ganon, kumakain sila ng ubas, pahiga. Kalokohan. Kapag ikaw ay kumain ng pahiga at ang pagkain ay napunta sa iyong baga, that can lead to pneumonia. So, sagot ko sa iyo, bakit bata pwede magka-pneumonia? Kahit sino. Kaya kapag magpapadede ng bata, medyo nakataas ang ulo, ha? Huwag niyo yung ulo ng bata nakakababa ng todo. Parang madaling pumasok ang dede. Wag. Masisinghot ng bata yon. Pag ang dede pumasok na sa ilong, masakit po yon. Na-imagine niyo na yung kanin na punta sa ilong nyo, ay di ba't napakasakit? Huwag niyong gagawin yon. Ronald, 17 years na ang pneumonia ko na nakuha ko sa baha. Yan yung community-acquired pneumonia. Wala ako ininom na gamot mula noon hanggang ngayon. Hindi rin ako nagpa-aksyon. Hindi na nawala ang plema ko. At pag sinisipon ako, hindi na makahinga pag barado ang ilong ko na parang may sakit na ako sa atay, masakit parting kanang tiyan. Ang haba ng sinabi niya, dami ng sakit. Sa ibaba ng ribs, pag nakahiga ako na nakabiling sa kanan at di ako makaihi for 2 weeks, napakasakit kapag nasasayaran ng alak ang katawan ko. Ang haba-haba ng sinabi mo, nagka-pneumonia ka, bandang huli sinabi mo, ang sakit kapag nasasayaran ng alak ang katawan mo. Ay, huwag kang iinom ng alak. Meron kasing ganyan, aspiration pneumonia, due to drunkenness. Alam mo yung mga lasing? Dahil sumusuka sila, minsan yung sinusuka nila pumapasok sa baga. Masama po yun. Aspiration pneumonia, ay nako, yung nag-text na ito, ang haba ng sinabi mo, ang sagot, huwag kang iinom ng alak na, please. Ayan. Okay. Ang next question, Norma Feliciano, good morning Doc Bien, ask ko lang po, if magka-pneumonia po ba ang isang nagkaroon ng scar sa lungs at nakikita sa x-ray, kahit gumaling na, paano po ang paraan maging clean ng lungs? Does drinking MXC capsule help us? Napakagandang katanungan dahil diyan na papunta ang ating talakayan. Well, ganito po yan. Ang pneumonia
ay impeksyon sa baga. Clear na kayo dyan. Marami ang dahilan ng impeksyon. Pwedeng ito ay dahil sa virus, sa fungus, or sa bacteria. Clear na kayo dyan. Ang pneumonia ay maaaring makuha sa kapaligiran, sa hospital, o maging sa mga ginagamit natin, pati yung mga gamit sa hospital. Klaro na tayo dyan. Ang ating baga ay nagre-repair kung bibigyan ng pagkakataon. Kung tayo ay mag-exhalation and inhalation exercises, malaking tulong yan sa ating baga. Lalo na kung gagawin po natin yan sa dalampasigan. Kung swerte kayo, may malapit kayo sa dalampasigan. O kaya sa gubat. Nakakamiss na ang mga bukid at mga gubat dahil puro kondominium na lamang. Pero nandoon talaga ang magandang hangin. Kaya kung may karamdaman kayo, magandang magbakasyon muna sa mga lugar na iyon. And of course, inumin ninyo ang reseta ng inyong doktor. Kung kailangan ng antibiotiko, ire-reseta po yan. Kung kailangan ng bakuna, ire-reseta yan. Ngunit hindi sapat yan lamang. Kailangan ng pagkain mo ay masustansya. Iwasan mo yung mga hindi maganda sa iyong katawan. Also, kailangan may iniinom ka na suplemento para makarecover ang iyong resistensya. Nagets nyo? At yung tinalakay ko kaninang nag-opening tayo. Isa sa pinakamaganda na nabigyan ng award sa iba't ibang parte ng mundo. At personal ko pong nakita ang mga awards nung ibigay ito. Mula sa Geneva, Switzerland, hanggang sa London, hanggang sa Paris, France, hanggang Japan, New York even, ni-recognize nila ang kagandahan ng MX3. Number one, natural ito eh. Galing sa prutas na mangustin. So, wala siyang side effect. Wala siyang overdosage. Pwede bang magpakulo na lang tayo ng balat ng mangustin? Hindi po eh. Kasi yung pagpapakulo will kill yung pong sustansya nito eh. Yung balat po na nakikita nyo yan na napakakapal, tinatapon nyo lang yan eh. Nakahanap ng paraan ang kumpanyang DMI para ma-extract yung alpha, beta at gamma nutrients sa balat ng mangustin. Hindi dun sa prutas na kulay puti, sa balat. At ito po ay pinag-aralan sa Canada at nakita nila, uy, ang ganda pampalakas ng resistensya. Pwedeng-pwede sa bata o matanda, kahit mayroon kang mga maintenance medication, pwedeng-pwede dahil ito ay natural mula sa prutas. Walang halong kahit anong kemikal, kahit buntis ka pa, kahit 4 na taon lang ang edad mo pa. Kahit ang dami mong karamdaman mula diabetes, stroke, heart diseases o may tumor ka pa. Kahit ang maintenance mo, ang dami-dami. Matutulungan ng MX3 ang iyong katawan para ibalik ang resistensya. Lamang ito doon sa mga nakasanayan ninyong mga vitamin mula A hanggang Z dahil may unique ingredient ang balat, which is the alpha, the beta, and the gamma mangustin. Gets nyo? Okay. So I hope nakuha nyo yan ha. So mukhang magbibigay na si Miss Nia sa akin ng winners natin. Winners na ba ito, Miss Nia? O binigyan mo na naman ako ng tanong? Alvin Limboy, kung clear naman po ang baga pero nakaramdam ng pagkahingal, ano po ang gagawin? Hayaan mo, Alvin, na pakinggan ng doktor ang iyong baga. Minsan wala kang nararamdaman pero ang doktor may madidinig dyan. Kapag may nadinig siya, ipapa-x-ray ka. JP Tambolero, paano po ang nakapagpabaksina ng pneumonia? Posible pa din bang magkaroon? Especially po pag senior ang nabakunahan? Answer is yes, JP. Dahil napakaraming pneumonia eh. Yung naibakuna sa'yo is only for this kind of pneumonia. But for the other kinds of pneumonia, baka hindi siya resistant o immune pa. Nagets mo? Okay, so Miss Nia, I am waiting doon sa ating winners. Bakit wala pa? Pwede bang ipadala mo sa chat kasi hindi pumapasok dito sa aking no messages. O, wag dyan sa Viber o kaya sa Messenger. Dito sa chat. Ayun, pumasok na. Ang winner natin, 5. Babasahin ko na. Para sa April 23, please, wag po kayong text back ng text back dahil baka mamaya hinahantay lang na i-deliver sa inyo. Hayaan nyo naman po. Hindi naman to yung motorsiklo na one day lang, mamaya nandiyan na sa inyo. I-text niyo po muli ng ating si Miss Nia kung sakaling 1 o 2 linggo na wala pa. Ha? Number 1, Bev Peradilla. Number 2, JP Tambolero. Oy, humabol siya ng question. Number 3, Marian Ringel Chu. Number 4,
Merla Relin, and number 5. Ano, kung sasabi ko yung pangalan mo, number 5, ang hirap-hirap ng ginawa mo, Enelar Aliv. Kung sino ka man, Enelar Aliv. Mag-send lang po ng message sa FB page ng Perfect Morning para kayo ay mailista sa ating MX3 Ayuda. Okay? MX3 products, hindi nyo tatanggapin. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa atin. Namimiss din daw kayo ni Ms. Cheryl Cosim, but makakasama po natin siya next time. Sana daw lahat may MX3 Ayuda. Pipila ka. Ang daming nagte-text, sana daw lahat may ayuda. Okay. Sana po nag-enjoy kayo. I tried to be as entertaining as possible. If nakita po ninyo na lagi ko pong binabasa ang aking lips, paumanhin po, I'll show it to you why. Nawala ako sa screen because I'm drinking hot water, or rather hot tea. At ang hot tea na ito ay of course ang ating MX3 tea. Dahil napakainit, napaso po yung aking labi. Pero gustong-gusto ko siya. Kasi pang-cleansing at detoxification ng aking organ. Lahat ng organ. If you're interested to ask me more questions, mag-text lang po kayo sa MX3 if you're asking about MX3 products, www.mx3.ph. Mababasa niyo po lahat ng information dyan. But if you want to show me your mga lab results, dahil may mga gusto po kayong advice, napin niyo na lang po ako sa FB. Ang pangalan ko, Edwin A. Bien. I hope may natutunan po kayo. Sana'y gabayan po kayo lagi ng ating Panginoon. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ano man ang inyong dinaramdam. Kapit lang. Keep the faith. And God is very kind. Until the next time, maraming salamat po sa inyo lahat. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Inyong nasubaybayan ang Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosim ay inihatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Broadcasting live from TV5 Media Center. 25,000 watts ng balita, impormasyon, serbisyo,